Hallelujah. Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y bibigat palalo ang parusa sa inyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa sa inyo, kaya't magiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sabay ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito, ngunit ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong binibigyan ng magandang salita ni San Pablo yung pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. At ito rin ay hiling sa bawat Kristiyano. Nung sinabi niyang naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Dahil tayong lahat bilang Kristiyano ay tinawag upang maging mabuting mananampalataya. At yung sinasabi niya dito na maging karapat-dapat ay maging karapat-dapat din sa kaharian
ng Diyos. At kung pakikinggan nating mabuti yung ebanghelyo, masasabi natin na yung mga eskriba at pariseyo na pinagsasabihan ng ating Panginoon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. At masasabi din natin na hindi sila karapat-dapat dahil sila'y mapag-imbabaw. Ano ba yung sinasabi dito ng ating Panginoon? Isa sa mga bagay na ikinagagalit ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating ebanghelyo ay yung pang-aabuso at the expense of others. Nangyayari ito hindi lang naman sa panahon ng ating Panginoon, pero nangyayari ito kahit saan, kahit kailan. Mga pang-aabuso at the expense of others para lang merong makuha. Dala ng kasakiman, dala ng greed, dala ng pagiging makasarili. Nung una, sinasabi ng ating Panginoon dito, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop, bagkus hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Lagi nating tandaan na unang-una, yung mga eskriba kasi ay ayaw nilang lumapit yung mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Pero yung unang-unang ayaw lumapit sa Kanya at nagre-reject sa Kanya na salita ng Diyos, na Diyos na nagkatawang tao, ay yung mismong mga pariseyo at eskriba. Pero hindi natapos sa kanila yung paghahadlang na yon. Ang ginagawa nila, pinipigilan pa nila yung mga tao na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. At pinipigilan nila yung mga tao na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo dahil natatakot sila na talikdan ng mga taong ito ang pananampalatayang Hudyo para sumama sa ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, mababawasan sila ng members. At pag nabawasan sila ng member, mababawasan din yung source nila ng income. Kaya nga, ang kadugtong nito, sinasabi ng ating Panginoon, ginagalugad nyo ang sulok ng daigdig para makaanib ng panibagong miyembro. Bagkus, ano sabi pa ng ating Panginoon? Dahil doon, lalong bibigat ang parusa sa inyo. Bakit? Dahil ginagawa nilang mas masahol pa sa kanila. At alam din natin lahat mga kapatid na yung mga eskriba at pariseyo na pinagsasabihan dito ng ating Panginoon ay laging nakafocus sa mga external na ritual. Kaya nga dito sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon yung tungkol doon sa pag-aalay at tungkol doon sa panunumpa sa templo. At bakit naman yun yung pinagtutuunan din ng pansin ng ating Panginoon? Again, tungkol pa rin ito sa pang-aabuso ng mga tao na nasa kapangyarihan doon sa templo. Kasi bakit sinasabi ng mga eskriba at pariseyo na dapat na pag ikaw ay nanumpa sa ngalan ng altar, wala yon, pero dapat mayroong handog para maging effective ang iyong sumpa o ang iyong alay. Bakit ganon? Siyempre, dapat silang bumili ng alay. Dahil, again, source of income na naman. At ganun din, no? Lahat ng mga ginagawa nila, laging meron silang, kumbaga, merong kickback. At the end of the day, meaning, yung mga ginagawa at yung pinapansin, yung sinisita ng ating Panginoon sa mga eskriba at pariseyo na ito, hindi dahil sa masama yung ipinapagawa nila sa mga tao, pero dahil masama yung kanilang motibo, masama yung kanilang intention. Dahil ang kanilang intention ay para sa sarili nilang kapakanan, para sa sarili nilang gain, dahil sa kanilang kasakiman at the expense ng mga mahihirap, at the expense ng ibang tao. At kung titingnan natin yung ating paligid ngayon, kung titingnan natin ang mundo ngayon, nangyayari pa rin ito.
marami pa ring mga tao na ginagamit ang kapangyarihan, ginagamit ang pwesto, ginagamit na advantage para makalamang sa kapwa. Pero hindi lang naman sa mga may kapangyarihan nangyayari iyon. Kapag ang isang tao merong pangangailangan, kapag ang isang tao merong kasakiman, pagka ang isang tao makasarili, laging may temptation na manlamang sa kapwa. Laging may temptation na gumawa ng advantage sa kapwa. Kaya paalala ang ating mga pagbasa, hindi lang sa katotohanan na nangyayari ito sa ating buhay, sa ating paligid, pero paalala din ang ating mga pagbasa para sa ating sarili, na mabantayan ang ating sarili, na laging i-check kung ano yung ating mga motibasyon sa buhay, na laging i-check na kung ang ginagawa ba natin ay para talaga sa mabuti o para lang makalamang sa kapwa. Mga kapatid, lahat tayo, katulad ng sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, lahat tayo ay tinawag para maging Kristiyano. At nawa, sabi nga ni San Pablo, nawa maging karapat-dapat tayo sa ating pagtawag. At mangyayari na tayo ay magiging karapat-dapat kung tayo ay namumuhay ng mabuti. Kung namumuhay tayo ng mabuti at walang pinanlalamangan na kapwa. Hindi namumuhay sa sariling kagustuhan, hindi namumuhay para makakuha ng sariling kapritsyo, kundi namumuhay para sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat.